Yo, yo! What's up, what's up? So kasama natin ngayon si Jico, isa sa mga TMT students natin. Kamusta, Jico? Okay naman, dito lang sa condo ngayon ng kapatid ko. Ayos, ayos. Salamat pala at pumayag ka na mag-guest dito sa ating show. Alam mo, may show no? Bago ka mag-start pala, ano yung ginagawa mo dati? So, bago ako mag-start sa Forex, nasa e-commerce ako. So, Hmm. kaya lang noong time kasi na yon, year 2020, na-disable yung Facebook ad account ko. Buhat noon, parang di na ako nakabalik sa pag-i-e-com. Ewan ko, parang tinry ko naman lahat, nag-appeal naman ako. Pero sakto naman noon, meron akong Facebook friend na, ayun nga, nagpo-promote siya ng Forex sa Facebook. So, nakikita ko yung result, nag-inquire ako sa kanya. Nung una nga, more on copy trading ako, yung ginawa ko, tsaka mga Forex robot. Doon ako nag-umpisa na maano sa Forex. So, kamusta naman yung naging journey mo? Di ba nag-start ka as copy trader, as robot? Kamusta naman yun? Ano nangyari? Actually, nung una, kumikita naman. 3 years din ako robot, copy trade. Pero nag-try din ako mag-manual trade sa sarili ko. Pero nung umpisa kasi, nung first 3 years ko yun nga, natalo talaga, malaki yung natalo kong money overall sa 3 years na yun. Unang-una nung nag-manual ako, akala ko nga may strategy na ako nung pero hindi kasi ako nag-i-stop loss noon. Pero ngayon ko lang nare-realize na para kailangan pala yun, may stop loss. Tapos yung dati, yung robot, tsaka yung copy trade. Sa una, kumikita pero eventually wala, nasunog din. Overall, talo pa ako doon. Nag-quit nga ako actually sa Forex. Sabi ko, wala yata to. Parang hanap na lang ako ng ibang source of income. Nag-try ako mag-freelance, appointment setter, mga US clients, yung try ko. Eventually, yung kasi akong friend na nag-e-commerce din siya. Nakita ko ang ganda ng sales niya. Dumating yung time na parang nagpa-invest siya. Nag-invest ako ng sa kanya, malaking halaga. Actually, inutang ko nga lang yun. And out of 10 months na usapan namin na contract, 2 months lang siya nakabayad tapos hindi na siya nagparamdam sa akin. Tapos hanggang ngayon wala na. Hanggang ngayon wala siya pa. Wala paramdam. Di sobrang negative pa ako. Hindi ako start from scratch Start from negative pa ako nangyari. Doon ko na naisip bumalik sa Forex. Pero bago ko maisip, naalala ko kasi minsan nagkikwentuhan kami ng daddy ko. Meron pala kaming relative na nagpo-forex din. Naalala ko yung conversation namin ng papa ko. Tapos doon ko chinat yung tito ko. Sabi ko, tito, nagpo-forex ka rin pala. Tapos yun nga, parang pareho kami na experience. Nag-start siya sa robot. Pero eventually, doon na niya na-introduce sa akin yung prop firm. Tapos nung nakita ko yun, yung prop firm, sabi ko, ang ganda nito Pero actually, naririnig ko na yun before yung prop firm. Kaya lang para kasing nawalan nga ako ng interest sa forex. Kasi nga, parang feeling ko, talunan na ako, gano'n, wala nang pag-asa dyan. Pero yun nga, dahil relative ko naman to, sabi sa akin ng papa ko, hindi ka lolokohin yan. Parang gano'n. So yung tiwala nandun, napag-alaman ko na pwede ka palang mag-trade na hindi mo ginagamit yung sarili mong capital. Sabi ko, ibang parang forex siya pero ibang angle. Parang di ko pa to natatry. So parang sige, bigyan ko ng chance to. Kasi wala naman na akong Ano pa ba gagawin ko sa buhay ko? Dumating ako sa point na gano'n, hindi ko na alam gagawin sa buhay ko Ang dami ko pang utang. So sabi ko, sige, try ko tong prop firm. Kasi pag kinompute ko yung bayarin ko, parang eto lang yung nakikita kong way out yung prop firm trading. Kasi pinapanood ko na rin yung mga YouTube mo before. Naalala ko, nag-enroll pala ako sa TMT. So dati kasi nag-forex ako, nag-enroll ako sa TMT. Pero hindi ko pa masyado siyang pinatsin. Kasi nga nagro-robot ako. Pero nung naisip ko na yung prop firm, sabi ko, balikan ko nga tong TMT. Kasi sayang naman in-enroll ko. One-time payment lang naman yun. Lifetime access. So, and doon kasi sa prop firm, inalam ko yung mga rules nila. Bawal kang gumamit ng robot, bawal ka. Noong una nga, idea ko, what if mag-prop firm ako, tapos ika-copy trade ko lang. Parang ganun pa rin. Pero yun nga, binasa ko kasi yung mga terms nila, bawal pala. So sabi ko, wala talaga akong choice kundi aralin to. Yun, doon na ako nagsimulang magseryoso mag-aral. Actually, marami rin ako napanood din na ibang YouTube. Pero yun, yung sa TMT talaga, yung pinakamalaking natulong so far. Actually, naipasa ko yung 2 prop firm na meron ako ngayon ng basic knowledge na TMT yung ginamit ko. Grabe, ang lupit. Matanong ko lang, Jico,
alin dun sa TMT modules or alin dun sa mga bonuses or anything ng TMT yung pinaka naka-help sa'yo? Or parang mindset or principle? Dati kasi, Coach Joe, yung mga lot size, hindi ko actually alam computing yun. Yun yung nagigets ko na kapag nag-buy umanga, panalo ka. Pag sell bumaba, panalo ka. Pero yung actual computation ng lot size tsaka yung mga risk management, hindi ko actually naiintindihan yun. Kumbaga, nanguhula lang ako ng lot size nun eh. Doon ko natutunan yun sa TMT. Napakaganda ng explanation kung paano mag-compute ng profit tsaka ng loss. Although, ayun, parang nisip ko kasi ito yung kailangan ko eh. Wala kasi akong stop loss eh. Nagtitrade ako eh. Kailangan kong yata matutunan paano mag-compute ng mga lot size. Yun. Isa yun. Nakatulong din yung mate formula. Yun talaga yung sinusundan ko nung una. Napakasimple kasi ng mate formula eh. Na-realize ko kasi, hindi ko kailangan komplikahin to kasi bago nga lang ako eh. Newbie nga lang ako. Pero kailangan kong sumabak sa prop firm. Kinuha ko kagad kasi yung malaking package sa prop firm. Kasi nga, kailangan ko rin ng pambayad sa mga due dates ko. Nung natuto akong mag-compute, kasi pag prop firm, meron ka kasing mga binabantayan dyan na rules eh, na drawdown, di ka dapat bumaba sa ganitong sinet nila na loss. So, kailangan talaga marunong ka mag-compute ng risk management. Correct. So, kamusta naman yung naging journey mo dun sa mate formula? Nung una ba naging challenge? Tapos ngayon, medyo may mga tinweak ka na ba? So, sa akin, tinry ko rin actually mag-tweak. Kasi nung natapos ko siya, ako kasi parang naniniwala sa lifelong learning. Parang pinakinggan ko nga YouTube mo eh. Sabi mo, kailangan lumalim ka sa specific topic. So, yung na-realize ko yun, nung sinabi mo, parang dito na yata ako lalalim sa Forex. Kaya lang, nung natapos ko na yung basic, naghanap pa ako ng yung kaya ko pang budget. So, naghanap ako ng mga pwede ko pang aralin. So, ano nangyayari kasi sa akin, dahil may natutunan ako ngayon na ganito sa ibang course, tinatry ko rin ngayon yun. Tinry ko minsan lumihis sa amin. Nakita ko yung both worlds na paano pa kaya kung hindi mate yung sinunod ko, paano kaya kung ito yung sinunod ko. Ang pinaka na-realize ko talaga doon, mas okay talaga yung sa mate. Yung tinuturo natin sa 30-minute trader. Kaya sabi ko kung gano'n, siguro hindi na muna ako mag-aaral. Ibang courses, no? Kasi parang kasing nakakagulo lang. Correct. So pagka nalaman mo na kasi yung isang strategy na mag-work sa'yo, for example, yung mate, parang na-realize ko noon na magpo-focus na lang ako sa pag-develop ng mindset. Parang yun na lang siguro yung paglalim ko na gagawin. Kasi kung maraming strategy yung inaaral ko, ang nangyayari kasi sa akin, wala akong consistency. Yun yung na-realize ko. Lately. So ano, Jico pala, ma-stop lang kita. Ano yung mapapayo mo sa mga students na feeling nila sobrang basic ng mate formula na meron pa silang kailangan mas malaman pa na mas malalim, na kailangan maalaman nila paano gumalaw yung mga bangko, ganyan. Kailangan malaman nila yung mga kakaibang mga indicator. Ano ba tingin mo doon, Jico? Sa akin, wala naman masama ron sa ganong mindset. Kasi nga, lifelong learning nga. Walang katapusan ng education. So, mas maganda siguro, i-explore mo rin yun. Naiisip mong idea kung hindi mo pa na-try. Kasi ako, feeling ko kasi naikot ko na eh. Parang naikot ko na lahat ng mga pwede kong iikot. So, sa TMT, meron tayong technical analysis, no? Yung pinaka-basic. Fundamentals, yun yung sa TAT. Medyo may sentiments na rin na tinuro doon sa TAT. Yun lang naman tatlo eh. Yung sa isip ko eh. Technical, fundamental, at saka sentiment analysis. Pero pa rin, bagsak pa rin talaga technical analysis eh. Correct. Kahit na may sentiment ka tsaka may fundamental, titingin ka pa rin naman sa chart para mag-technical. So, kahit na yung basic lang, actually, ang alam mo sa TMT, actually pwede na yun. Pero kung gusto mo pa nga ng more knowledge, i-try mo rin kung kaya ng kung ano yung mag-work sa'yo. Correct, oo. So, tama naman yun. Minsan talaga parang kailangan nating mag-try no? Para malaman natin na na ma-prove natin na hindi pala para sa akin yun. Ay, para sa akin pala yan. Kasi parang ang makakasabi nun. Correct, oo. Kasi parang tinatanong ko rin yung mga top earners, tapos yung mga yung mga coaches kung paano sila natuto, paano sila nag-come up ng strategy na sobrang basic. Nanggaling din talaga sila sa mga pinaka-komplikadong strategy. So parang ganoon din parang tinatry ko nga na paano kaya hindi lumihis yung tao. Pero baka nga talagang
part talaga ng journey nila yun. Parang ganun nga siya, no? Tingin mo. Parang pagdadaanan mo siya, parang, pero ending, babalik ka pa rin doon sa, Correct. kung saan ka nag-work sa'yo, kung saan mo. Kasi parang nung na-realize ko, napasa ko yung mga challenges yung prop firm ng Mate lang ginagamit ko. Pero nung nagtatry ako ng iba, parang naaalanganin niya yung account ko. So pagka gano'n na parang napapaisip ako na balik na ako sa Mate. Parang yun yung pinaka-foundation ko eh. Correct. So parang ngayon, parang nagkaroon ka na ng mas malupit na confidence or conviction. Kasi di ba na-try mo na yung iba, tapos babalik ka sa Mate framework natin. May naalala ko nga yung yung tinuro sa amin ng college. No? Nag-computer engineering kasi ako ng college, so graduate. And meron kaming kasabihan doon na KISS, KISS. Parang keep it simple, stupid. Parang kailangan simple and stupid. Mo talaga. Kailangan pasimplihin yung system mo. Kahit kapag nagpo-program ka, kung masyadong mahaba yung code mo, kung kaya pa yung i-simplify mo. Ganon din naman sa math. Kung masyadong mahaba yung solution mo, minsan kailangan mo pa yung i-simplify. So, ganon din dito sa Forex. No? Kung masyado ka na maraming binabantayan, nakukomplika ka. Correct. Isipin mo paano mo siya gagawing simple. Ganda ng mindset na yun. Thank you. So, Jico, tanong ko lang, nakailang prop firm challenges ka na? Tapos ilan napasa mo? So far pala, ang prop firm ko kasi ngayon, FTMO tsaka Panditnex. Tapos meron akong ongoing challenge doon sa FXify. Based sa pagkakaalala ko, meron pala akong isang binagsak na challenge. Pero nabagsak ko yon nung naka-profit na ako. Naalanganin yata yung pag-compute ko. Nakalimutan ko, namali ako ng compute. Kaya na-reach ko yung drawdown. So far, ang na-take ko naman na challenge, nag-umpisa kasi ako 50K sa FTMO. Napasa ko kaagad yun. Tsaka kayong 200. 250. Ang max kasi sa FTMO parang 400. 400, So, nung time na yon, nag-try ulit ako ng 100 para sana 350 yung account ko. Kaso hindi ko na nabagsak ko na yung 100. Pero yung 250 ko na funded, intact pa rin naman yung challenge lang yung nabagsak ko. Tapos yung pang-apat ko na challenge yung sa funded next. Kinuha ko rin kagad doon yung 200K nila. Ipasa ko naman din yun sa unang try ko. So far, sa apat na challenge, isa yung nabagsak ko. Tatlo na patak. Galing. So, parang nung nagkita nga tayo, di ba sinabi ko, actually, okay na nga yung 1:4 eh. Di ba? Pag meron kang strategy na malupit, usually pinaka-minimum isang beses ka papasa out of the 4 challenges. Pero ikaw, 3 out of 4. Congrats. Baka pwede ma-inspire mo kami yung kung magkano na yung naging payout mo, tapos ilang months mo ginawa yun? Yung challenge kasi, parang it took me 2 months para mapasa yung stage 1 tsaka stage 2. Tapos, naka-payout din naman ako kagad sa FTM. And sa total FTM ako, pag-check ko, nasa 21,000 yung total na profit ko sa FTM. Lupit. Congrats! Tapos yung sa funded next, mga 4K pa lang. Tapos ang nangyari kasi ngayon sa akin, naka-draw down na malaki yung funded account ko sa FTMO at sa funded next. So ginagawa ko kasi, once na ma-draw down na malaki yung funded account ko, kumukuha na lang ako ng panibagong challenge. Correct. Parang start from scratch ba? Pwede, So, habang nire-recover ko yung dalawa, at least meron akong running na challenge. So, na-realize ko nga ron, pagka nasa gitna ka, parang inisip mo may pag-asa mo pa ma-recover. Hindi pa ako nag-i-scale eh. Parang na-realize ko mag-i-scale ako kapag sobrang na-drawdown ako or pag sobrang nag-profit ako. Parang yun yung ginagawa kong strategy. Ganda. So, pero kapag nasa gitna ka, parang hindi ako makagalaw eh. Parang na-realize ko nga ngayon na gano'n din sa life eh. Pag nasa gitna ka lang, pag mediocre ka, pag nandito ka sa gitna, parang walang room for growth. Parang gano'n yung na-realize ko. Pero kung nasa extreme ka, halimbawa kung sobrang nagsasucess ka o kaya pag sobrang rock bottom ka, doon ka makakaisip ng ano kaya pwede kong gawin, ano kaya pwede kong ma-scale. Parang nangyari sa'yo, rock bottom, Tapos kumbaga yung pinaka nangyari sa'yo, wala ka ng plan B, wala kang talagang choice, kundi galingan mo talaga dyan. Oo. Kasi parang
yun na yun parang nakita kong form of leverage eh. Kasi parang money leverage siya eh. Basta ang ambag mo lang is knowledge. Marunong ka dapat mag-trade. Parang na-realize ko nga kung marunong ka pala mag-trade eh, parang ano mo na siya eh, life skill. Correct, type oo. hack, So parang pinakalaban mo na lang talaga yung sarili mo kasi doon naman sa psychology part, di ba? So, ang ganda ng return mo, no? Parang nilabas mo lang, mga 100, more or less mga 100k, no? Tama ba? Kasi yung una, 50k lang yung kinuha kong challenge. Pero nung na-realize ko na hindi na ako mababayaran ng kausap. Kasi nung una, parang tumawad pa siya eh. Nakakausap ko siya nung una. Bigyan mo lang ako ng panahon, 3 months. After 3 months, resume tayo sa payout. Kaya parang isip ko, sige, 50k lang muna pupunin ko. Pero nung after 3 months, di na siya nagparamdam ng kaibigan ko. Sabi ko, wala, hindi na ako pwedeng lumaro ng maliit dito. Kailangan malaki agad. Malaki rin kasi yung inutang ko. Tas, kailangan ko ng pambayad. Kailangan ko rin kagad na makapag-produce, no? Yun yung naisip ko. Ang downside lang sa sitwasyon ko ngayon, dahil nga may pressure ako na ganyan, malaking lot size tuloy ako. Di ko talaga totally nasusunod yung tinuturo ayun nga, baka pwede bigyan mo kami ng tips dyan, Jico. Kasi alam ko yung feeling na yun eh, yung may utang ka tapos nagtitrade ka. 'Di ba? Actually, sinasabi ko nga, medyo, hindi naman totally dinidiscourage, pero somewhat dinidiscourage ko talaga yun kasi medyo challenging. So ano yung mga tips na or yung mga principles or anything na pwede mo mabigay sa amin pag nagtitrade ka sa ganyang state? Ako kasi parang dahil nga iba yung sitwasyon ko, na-realize ko na hindi ako pwedeng magmaliit na lot size. Kasi may hinahabol nga ako na bayarin. Pero kasi sa prop firm, ang daily, may hit mo lang yung daily loss kung naka 5% loss ka sa isang araw. So hindi ko naman yung sinasagad. Ang pinaka-max rule ko sa akin personal is 3% lang. So parang safe naman na, parang within the rules pa rin naman ako nag-trade. Pero kumbaga, meron lang akong 3 tira, parang diba? Out of the, kasi pag 10%, breach mo na yung rules eh. So kailangan talaga galingan mo yung entry mo, parang gano'n. So buti hindi ka nang gigigil mga gano'n, di ba? Kasi syempre may hinahabol ka. Tapos gusto mo maging greedy. So ano yung sinasabi mo sa sarili mo pag may mga ganyang, meron kang ganyang na-feel? Minsan, nagaganon din, no? Kasi part din yun siguro ng pagiging tao. May emotion tayo na ganyan. Tapos may hinahabol pa ako. Nung nag-robot kasi ako, natutunan ko yung strategy ng robot na parang martingale. Pag natalo ka ngayon, doble yung taya mo sa susunod para mabawi mo yung Correct. So medyo ginagamit ko yun para mas mabilis ang makarecover. Pero may siya eh. Baga sabi nga nila, pag high risk, high return. Ang mangyayari sa akin tuloy kung minsan, nado-draw down din ako ng malaki. Pero iniisip ko kasi sa prop firm naman na ang date lang ng ilalabas, ang laki ng kapalit. So yun na lang din yung parang naging risk-reward ko. Pero hanggat maaari, kung nagawa ko ng mapasa yung funded account, ayoko nang ibagsak yun. Kung kaya ko siyang gapangin na parang negative, parang meron kasi akong martingale na division eh. Kasi yung martingale na yung times 2, nag-work lang siya kung may pang times 2 ka na lot size. Pero kung lumiit na yung account mo, hindi mo na kaya mag-double lots, ang ginagawa ko na doon is division na. Naalala ko kasi noon parang 1K na lang yung margin ko na. Pag natalo pa ako ng 1K, mawawala ko yung funded account ko. Parang gano'n. Sa 250, parang natalo ko 24. 1K na lang, babagsak, malawala pa rin yung account. Pero ang ginawa ko noon, parang division na martingale. Ibig sabihin, kung 1K yung account ko, willing ako mag-lose ng 500. Parang gano'n. Parang divide by 2. So sa 500, yun yung itataya ko. Kung nagapang ko yun ng ganong strategy. Nagapang ko siya hanggang mabalik ko yung 250 ulit. Sabi ko, ay, pwede pala yung hanggang may margin ka pala, may pag-asa pala. Ganun yung na-realize ko. Habang may buhay, may pag-asa. Correct. Yung na-realize kong mindset. Hanggang di mo pa nabibreach yung mga rules, pwede pa yung gapangin kahit 0.01 pa yung lot size mo dyan. Pwede ba yan? Yun yung na-realize ko. Although, matagal ko siya nagapang, pero posible. Yun yung na-realize ko. Galing. Congrats. Salamat, Jico. Ano kaya yung masasabi mo sa mga traders or sa mga gusto mag-forex trading na hindi pa sila masyadong sure, ayaw pa nila masyadong mag-take action, na gusto nilang mag-enroll sa TMT pero nagdadalawang isip sila? Ano yung mapapayo mo sa kanila? Kung nagdadalawang isip ka, siguro start small ka muna.
Anyway, yung enrollment naman dito sa TMT is na mababa lang naman, no? Kasi nung nag-start ako, nakuha ko siya 5K lang. Hindi ko alam ngayon kung I think 10K na yata yung basic. Tama ba, Coach Joe? Kung hindi mo pa kaya yung 10K and kung gusto mo lang talaga ng mga free, meron naman din yung sa YouTube. Yun nga lang. Correct. Medyo hindi siya organized, no? Yung mga topic doon. Baga, kung maging self-study ka, tama naman yung sinabi ni Coach Joe, pwede kang ma-overwhelm kung hindi naka-organize. Kung minsan kasi, kung bago ka, hindi mo rin alam kung ano yung hahanapin mo. Kung wala nagturo sa'yo, mag-search. Pagpapasok ka kasi sa Forex, huwag kang gumaya sa akin na walang alam pero may pera. Time na yan. Anong nangyari kasi sa akin, wala akong alam, may pera ako, nawala rin yung pera ko. So, tama na yung sinabi ni Coach Job Kailangan laliman mo yung foundation mo. So, kailangan talaga pag-aralan mo. So, ang na-realize ko nga ron, mahirap kasi na umasa tayo dun sa mga robot tsaka sa copy trade na yun. Bagay, pera mo yan di ba? Hard-earned money mo yan. Pagkakatiwala mo sa iba, di mo alam nangyayari. Imbis na sana tuition fee mo na yun, na natuto ka. Parang natuto yung robot o yung copy trader. Kasi ako pala ang ginawa ko, no, bago pala ako maglabas ng challenge ng pera sa mga firm. Actually, nag-demo rin muna ako. Tinry ko kung kaya ko ba sa demo na ma-hit yung 10%. Kung na-hit ko siya, doon lang ako nagkaroon ng confidence na sige, try ko na sa prop firm, na-hit ko na yung 10%. And actually, hanggang ngayon, meron pa rin akong demo account. Kumbaga kasi nung niya sa IT, no? Meron kasi kaming test tsaka prod. Pag test environment, doon ka pwede mag-experiment. Sa production, yun yung pinaka-live dreams. So, minsan, kung hindi ko rin alam yung lot size, doon ko chine-check sa test environment. Kasi may mga currency na hindi palagi times 10 yung binabangga doon para compute mo yun. So, yun yung napansin ko. Minsan, doon ako nagbabase sa demo. Kung talagang walang-wala ka, pwede kang mag-YouTube muna tapos mag-demo ka muna. Pero kung kaya man naman yung enrollment sa TMT, sulit na yun. Actually, marami kang matututunan doon. Pero mo, yung 5K na nilabas ko sa TMT, ang binalik sa akin ng million. Ganun yung pwedeng maging ROI. No? Try mo lang kung may naisip ka. Kung total naman, nagdadalawang isip ka i-try mo na. Kasi itutulog mo yan, baka magka-regret ka pa kung di mo pa tinry. Correct. Grabe, lupit. Congrats. Congrats, Jico. 1 million. Actually, 25,000 USD, no? Congrats. Ang lupit. So, hopefully ma-share mo yan sa isa sa mga natin, Coffee and Conversations. Tapos ma-awardan ka na rin namin ng yung gold ring. Ay, meron? May ganun pala? Oo, meron yan. Pakita ko sa'yo sa Discord. Thank you, Jico. Ang lupit mo. 25K USD ka pala, no? Ilang months yun? Challenge ko, 2 months ko napasa. Yung una kong payout actually sa FTMO, 1K. Tapos yung month of August, doon ako naka-profit ng parang 20 yata kung di ako nakakamit. Doon ako naka 1F. Galing. So, anong account yung 20k USD? 200 yun? 250. Minerge ko kasi. Una kasi 50. Tapos 200, napasa ko rin. Napasa ko yung parehong 50 tsaka 200. Pwede mo na silang emerge. So, 250. Ilan yung mo, Jico, yung risk per trade mo? Actually, nag-uumpisa ako 1%. Kung naglalaro lang ako 1% to 3%. Kasi kung minsan, unang trade ko natalo ako. Magma-martingale ako ngayon doon. So, 2% na yung next trade. Pagtalo pa rin yung 3%, yun yung pinakasagad. Tapos yung risk to reward mo, ilan? Minimum ko 1:1. Pero natatry ko rin minsan 1:2. Pero usually 1:1. Usually 1:1. Ngayon, may tinatry ako na strategy na tatlong TP. Same entry yung tatlong trade pero different TPs. So yung una 1:1 pero minimum 1:1. Pangalawa 1:2. Kung hanggang saan yung basta hanggang tatlo. So parang stair step siya, parang gano'n. Nagti-trailing stop ka. Ina-adjust mo SL mo. Ngayon tinatry ko yun. Dati kasi hindi ko tinatry Parang nag-profit na sana ako hindi ka talo pa. So, ginagawa ko ngayon, pag kami nakita kong opportunity, 3 agad yung trade doon. Pero total of, for example, 1% lang yung total noon. Kung matalo yung 3 trade na yun. Pero different TP siya. Pinaka-minimum ko 1:1. Tapos yung sumunod 1:2. Kung ano man. Pero pagka na-hit na yung 1:1, i-break even na rin stop loss. Ayos. Tapos anong time frame ka madalas? Multi ka ba or isang time frame lang? Tinry ko yung weekly, tinry ko rin mag-daily, hanggang pinakamababa ko 1 hour. Ngayon, nag-experiment ako sa weekly tsaka daily.
na time frame ng pag-enter. Pero kung wala akong makita doon hanggang H1, yun yung pinaka-minimum ko na time frame. Monthly nga, minsan tinitignan ko rin. Pag end of month, may bagong candle sa month, titignan ko na rin. Tapos weekly, kung matapos yung week, tinitignan ko na yung week. Tapos daily, tinitignan ko rin, everyday. Yung H4 tsaka H1, ginagamit ko lang yon pang entry. Pero yung analysis talaga, daily pataas. Tapos yung pip count mo, ilan yung SL and TP mo na pips? Yung SL ko na TP, hindi ko masyado yung kinakount eh. Kasi nag-a-adjust naman yung lot size mo eh. Kung masyado malalim. Dati, nung nag-umpisa ako, parang nakasystematic yung ko. Parang palaging 50 pips lang, gano'n. Correct. Pero na-realize ko, mas okay pa rin kung base ka sa market structure. Correct. Anong usually? Kasi nasa daily or weekly ka eh. So malamang marami-rami yan. Umabot ba siya ng 200? Nung nakaraan, na-trade ko, 100 pips. Yun yung stop loss. Mga 3 days yun nagtitipi or nag-stop loss, mga 2 days. 1 week. 1 week din. 1 week yung inintay ko bago mo malaman yung result. Pero dati, nung H1 or H4 pa ako, minsan, 2 days lang alam na yung result kapag H1 or H4. Anong mga currencies tinitrade mo? Dati kasi nung umpisa ako, nag-focus lang ako sa Euro USD. Focus lang ako ron. Naipasa ko naman yung mga firm ng Euro USD lang. Pero ngayon, nagtitrade na ako ng kahit na anong currency. Gold, silver, indices, nagtitrade na rin ako niyan. Pati mga crypto, trade ko rin. Kasi basta may price action pwede mo i-trade di ba? Yung wife ko, tinuruan kong mag-trade. Siya ang tinitrade niya, Bitcoin lang. Nakapokus siya sa Bitcoin. Ako naman, kahit basta may makita akong opportunity sa kahit na may makita akong hammer dyan, i-trade ko yan. Parang gano'n. Pagka after mo mag-demo, nag-live ka ba o rekta ka prop firm? Pagka after ko mag-demo, diretso na ako prop firm. Kaya kasi yung mga live account ko dati, yun yung mga robot, tsaka copy trading. Live account ko Magkano natalo mo dun sa copy mo tsaka sa robot? Malaki, mga 7 million. Ay, grabe ha. Yung halos yung mga kinita ko sa e-com, halos doon ko lang napunta. Although, meron pa rin naman ako natira noon na pera, kaya parang may emergency fund pa ako noon. Kaya lang nung nalusaw na rin emergency fund ko, tapos yun nga, nag-offer yung kaibigan ko na yun na magpapainda sa e-com. Parang gusto ko pa rin mag-e-com kahit na wala na akong ads. Yun yung naisip ko nun. Kaya lang nadali pa Okay yan, okay. Malupit. Pag sobrang baba talaga, sobrang lakas din ng paangat Kasi nung na-realize ko na may prop firm naman, bakit ko pa kailangan maglabas sa sarili kong pera? So, pwede ko naman gamitin yung pera ng prop firm. Correct. Yung naisip ko noon. At saka wala rin namang panlabas na sarili kong pera dahil hindi na rin naaabot yung pera ko para magkaroon ng significant result. Kasi sa Forex, kailangan mo rin ng malaking capital Correct. Kung wala akong capital, ito may firm naman. Yun na lang ang Saka napanood ko actually yung session nyo ni Coach Jonathan. Di ba parang may time na nag-interview kayo nila Coach Jonathan, parang Mr. X. Tapos meron kasing tanong doon na parang kung mawala sa'yo lahat, anong gagawin mo? Pag nag-start ka from scratch, sabi ko, napaka-interesting na question. Ang sinagot ni Coach Jonathan, parang magtatrabaho muna yata siya, mag-ipon. Tapos diretso daw prop firm, parang gano'n. Doon ko na mas naisip na, parang ako ngayon yun nawala lahat sa akin. From scratch ako ngayon. Di nga, start from scratch. Start from negative pa nga Doon ko na-solidify na ito pala magandang gawin, prop firm. Doon na nag-umpisa yung Ganda. Congrats. And more to come. So, yun lang, Jico, no? Sobrang thank you sa time mo and sobrang thank you sa nanonood. Kita-kits tayo sa next na video. Bye! Bye!